nakalagay, no? Anyway, yung title niya ay From Miracle of Healing to Message of Hope. Mula sa milagro ng pagpapagaling tungo sa mensahe ng pag-asa. So, tapatuloy lang po ako sa pag-aaral sa Book of Acts. Nakatatapos lang namin nung Acts chapter 3, verses 1 to 11. At ito po ay tungkol sa pagpapagaling, mahimalang pagpapagaling doon sa isang lalaking lumpo mula sa kanyang pagkasilang. Tingnan natin. Galing po ako ng English version. Sa verse 12, Peter saw his opportunity and addressed the crowd. Tingnan natin yung bagay na yun. Peter saw his opportunity and addressed the crowd. Dahil doon sa mahimalang pagpapagaling, doon sa lalaking lumpo mula sa kanyang pagkabata sa pagkasilang, ay nagkaroon po, nagbigay po ito ng pagkakataon na makapagturo, makapagpahayag ng salita ng Diyos sa Apostolong Pedro. Sabi ng Life Application Bible, displays of God's mercy and grace such as the healing of this layman, sa verses 1 to 11, create teachable moments. No? Nagkaroon, gumawa ito, nagbukas ito, nagbigay ito ng pagkakataong makapagturo. When Peter saw it, nung makita ni Pedro na meron siyang pagkakataon para magpahayag ng salita ng Diyos, siya ay nag-aral, siya ay nagturo, siya ay nagpahayag ng salita ng Diyos. Peter used this miracle as another occasion to bear witness to the saving power of Jesus. Ginamit ni Apostol Pedro yung himala bilang panibagong pagkakataon para magpatotoo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus na magligtas ng kaluluwa ng tao. Sinabi niya, in-address niya yung crowd, kinausap niya yung mga tao. When Peter saw the people getting in crowd, no? Ganun talaga, no? Mga tao by nature, pusi, di ba? Parang hindi kayo sa payo. Pag may kumalubog naman sa kapitbahay nyo, lalabas ka agad din. Di ba? Pag nagdadrive ka, napagaling lang ako naman din. Huwag ka nang umistop, nakaka-istorbo ka sa traffic. Yan! Okay na yan. Aksidente ba naman? Dapat, tingin pala kung nagda-traffic. Diba? Ganun, di ba? Pag may mga parang kakaibang pangyayari, yung mga tao, by nature, mga puso-sera. Ano yung katabi mo, ganun ka ba? Pusi ka ba? Tao sa arte, no? Nature yun ng tao. Lalo na kung yung pangyayari ay kamangha, kakaiba. Sinamantala ni Apostol Pedro yung pagkakataon para ipangaral si Kristo sa kanila. Nung makita niyang yung mga tao ay parang nakadama ng pagkamangha, ng parang yung parang paghanga, matinding paghanga, matinding pagkamangha doon sa himala. Siya ay agad na nagtanim ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan doon sa mga tao parang handa at bukas tumanggap ng mabuting ng kaligtasan. Meron na siyang tagapakinig at ang tanging na lang kailangang gawin ay samantalahin ng pagkakataon upang ibahagi si Kristo. Meron na akong gusto niya dyan. Sisingin na natin. Kayo ba? Personally, natutuwa ako kaya kay Marisa. Sinamantala niya agad ang pagkakataon para imbitahan ng kanyang manugang na may isama rito at makapakinig na salita ng Diyos. Sensitibo ba kayo? Nananalangin ba kayo? Intentional ba kayo? Kagaya ni Pedro na laging tingnan ang mga pagkakataon na makapagsalita para kay Kristo. Yung radyo.
Meron ako sinasakay tuwing umaga sa sasakyan, nagkakarugul ako. Kapag binubuksan ako yung radyo, DJS. At kapag yung kausap ko ay nagtanong tungkol doon sa napapakinggan niya sa radyo, gusto kong taging sa pantalayin yun para ipaliwanag yung narinig niya mula din sa radyo. Nagaling sa salita na actually, this week may binigyan ako. Sabi niya, Sir, alam mo, nung nag-compute ako, nakita ko yung parang tricycle ba yun or jeep. Meron siyang speaker at ang pinapakinggan yung istasyon kagaya ng pinapakinggan niya. So, ibig sabihin, nakakatulog yung pagbubukas ko ng radyo habang nakasakay kami papasok. Sinabi ko sa kanya, after before that, sabi ko sa kanya, kung bibigyan pa kita ng radyo, papakinggan mo ba? Ay sabi niya, Sir, gusto ko matagal ko nang gusto magkaroon na radyo. Actually, sa maraming pagkakataon, ay nakapagbahagi na ako sa kanyang salita. Every time magiging curious siya, doon siya sinasabi ng tao dito, kung sino man yung host doon sa DC. Ikaw ba ay sensitibo sa mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos? Minsan may lumapit sa akin, Sir, para ko nang gustong tumalong sa third floor. Bakit? Kasi may family problem ako, tapos nag-aaway pa kami ng girlfriend ko. Yung mga ganong pagkakataon, tapos mauuwi kami sa panalangin. Minsan may pumunta naman, nareklamo ako. Sabi ko, Sir, pinagtawanan niyo raw yung anak ko eh. Kasi sinabi mo raw magsashabu. Bakit lagi ko yan? Bahay ka na. Ay, sabi ko, Mrs. wala po ako sinabi mo. Yung kaklase niya po ang nagsabi, baka Sir nagsashabu. Kasi po, yung anak na napansin ko na malaki yung iPad. So tinanong ko po siya bakit malaki yung iPad. Nag-comment yung kaklase, natawa. Pero hindi po yun. Tapos sabi, tanong ko, bakit nga po ba parang po yan yung anak ko? Sabi niya, Sir, kasi nababarkada yan yung sa grupo ni Andrew, yung TBS. TBS ba yun? TBS True Brownstein. Sabi ko, bakit po nga po yun? Kasi Sir, nabuli yung pamilya namin. Iwalay kami na kasama. Pag gano'n po nakataon, yun, nagkakapsil na ako, mag-share na ako. Kayo ba gano'n kayo kasensitibo? Na pag mayroong pagkakataon, i-chismis si Kristo, i-chismis agad. Madalas ang hinahanap natin pagkakataon, may ibang chismisan, i-chismis si Piolo, i-chismis si ganito, i-chismis si ganyan, i-chismis yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, yung mga kusina. Naghahanap lagi ng pagkakataon makipag-chismisan. Yan ang nature ng tao. Pero sana tayo mga Kristiyano, hindi tayo ganyan. Hinahanap lagi natin ang pagkakataon ibahagi si Kristo. Nananalangin talaga tayo na every time lalabas tayo, every time makikipag-usap tayo, mananalangin tayo, Lord, give us the opportunity to share your gospel, the message of salvation. Dahil ito yung pinakamabuting maibibigay ko, magagawa ko sa aking kapwa. Dahil ito ay nangangahulugan ng kanyang kaligtasan. Yun ba yung nasa isip nyo, Ate Marisa? Nakita ako kasi maraming bigas dyan sa labas. Meron ba ako dyan? Wala eh. I mean, ginagamit natin yung pagkakataon para ibahagi si Kristo. Nag-iisip tayo ng paraan para ibahagi si Kristo. Amen? Amen. Nung makita ni Pedro na maraming tao at ang tao na mangha, dahil sa himala, nakita niya na binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos para ibahagi. Dapat maging ganun.
sa point introduction pa lang. Gumamit naman ako ng Good News Translation dito. Why are you surprised? Bakit para bang takang-taka kayo sa himalang nakasaksihan nyo? Yun yung tanong niya. Kasunod ba yun? Dalawa yung tanong niya. Bakit kayo nakatitig sa amin? Sa palagay nyo ba? Dahil ito sa aming kapangyarihan at kabanalan, kaya muling nakalakad ang lumpong? When Peter saw people ready to worship him in John, gano'n naman yung mga tao madalas, di ba? Di ba gano'n? Pag may taong gumawa ng parabang himala, kahanga-hanga, yung ibang taong nakasaksi, ang tendency gusto na siya sambahin. Yan ang issue sa Senado ngayon. Kay Socorro, bayanihan. Socorro, di ba? Gumagawa daw ng himala. Kaya, halos Diyos na nila si Senior Aguila. Eh, dati sumasayo-sayo lang naman si Senior Aguila. Mga ganyan-ganyan. Tapos biglang, hindi na ganyan. Kasi, gumagawa daw si Senior Aguila ng himala. Yun kasi yung nature ng tao. Idolatrous. Sa kabila ng paghanga, hindi nila namamalayan, sila ay parang gusto nang sumamba sa Diyos, Diyosan. Sa doon sa tao, iniisip nilang gumawa ng himala. Sa halip, inilihis ni Pedro yung kanilang pagrespeto mula sa kanila papunta sa Panginoong Jesus. Tinanong nila sila ng dalawang bagay, bakit kayo sobrang namangha? Why they were so surprised? Sabi ng ibang translation, marvel, amaze at the miracle itself. Talaga namang kahanga-hanga, di ba? Yung makita mo, yung isang taong lumumula pagkabata, tapos biglang makaka-lakad. Hindi ka ba mamamangha nun? Sino na rito nakasaksi ng himala? Ano ang kahanga-hangang bagay? Talagang mamamangha ka. Kahanga ka talaga. It was really marvelous. Talaga namang namamangha. But it was no more than so that Christ, it was no more so than what Christ had done many times. No? Bakit para bang nagtataka pa kayo? Samantalang ang dami nyo nang nakitang himala na ginawa ng Panginoong Yesu Cristo, knowing that His audience were also the same persons, the same people who witnessed Jesus many miracles. Alam ni Pedro na itong mga kausap niya, ito rin yung mga taong nakasaksi ng maraming himala ng Panginoong Jesus. Sabi nga rito, it was only short time. Napakaiksing panahon, hindi ko alam kung ilang araw, ilang linggo lang, nang mabalitaan nila na ng Panginoong Jesus nung hindi pa umakyat sa langit, ay binuhay ang isang patay na si Lazaro. Tapos ngayon nakakita lang kayo ng dugo mula pagkabata, sobra na kayo namangha. Bakit nung ang Panginoong Yesus ay bumuhay ng mga patay, para bang hindi pa kayo namangha? Bakit nung ang Panginoong Yesus ay may disentiment, di ba? Yung sa pool of Bethesda, yung walang magdala sa kanya sa yung ba yun? Sa yung bulan. Parang may paradise din, no? Walang magdala sa kanya sa pool. Pag may yung angel bumaba at nilalong yung tubig. May pinagaling ng Panginoong Jesus. Bakit parang hindi kayo namangha? At kayo, kami ang gumawa? Bakit sobra kayo namangha? Eh wala namang kung tutusin kahigitan ng ginawa namin sa ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi ka ba
ka ba mamamanga pag merong isang patay ng ilang araw, biglang mabubuhay? At naniniwala si Pedro, alam yun ng maraming tao mula sa kanyang tagapakinig. Hindi na ito bago itong nasasaksihan nung ginawa na ito ng maraming beses ng Panginoong Jesus. Bakit para bang nagiging katakataka pa sa inyo? Ano sabi niya? Then, why do you stare at us? Bakit kayo nakatingin sa amin? Kasunod doon, iniisip nyo pa na dahil sa aming sariling kapangyarihan at kabanalan, kaya yung lalaking dumpo mula sa pagkabata sa pagkasilap ay muling nakalakad. Why did they give so much praise for it to them? Na parang, uy, ang galing nito, ang galing ni Pedro, tsaka ni John, napalakad nila yung lumpo. Peter and John were being only instruments. Bakit gano'n na lamang ang paghanga nila doon kay Peter? Samantalang sila mga instrumento lang ng Panginoon Jesus. It was certain that Peter and John had made this man to walk. Ito naman na sila, yung ginamit ng Diyos na instrumento para makalakad. Yung lumpo mula sa pagkabata. Which showed that the apostles were not only sent by God, but sent to be blessings to the world. So maganda ito mga elders, ano? Hindi lang tayo lilinggo, ang mga himala ay pinagkaloob na gawin ng mga apostol upang patunayan na sila ay mga sugo ng Diyos. At sila ay sinusugo ng Diyos, isinugo ng Diyos, hindi lang para magpahayag ng salita, kundi maging pagpapala. Amen? Sabi niya, taas yung mga elders dito, taas. Nagiging pagpapala ba tayo? O elders month ngayon, ano? May mga hawak tayong small group. Nagiging pagpapala ba tayo sa mga dumadala sa small group na dumadala sa small group? Amen? Ano pagpapagod tao? Tayo ay mga isinusugo ng Diyos, sinusugo ng Diyos. Tayo ay sinusugo hindi lang upang magpahayag ng salita ng Diyos, kundi magdala ng pagpapala sa mga taong ating nakasalita. Sa akin, magandang reminder to, no? God sent me to be a blessing sa mundo. Hindi lang po kami mga elders, lahat tayo mga mananampalataya ay isinusugo ng Diyos para maging pagpapala. Dahil merong bigas mamaya. Ang ganda ng sabi sa akin ni Brother Bruce, sabi niya, thank you, Pastor Robin, doon sa pag-accommodate sa kanya sa ministry. Actually, we are the ones who should thank you for your generosity in providing us the resources. Sumagot siya, sabi niya, no, I'm just God's instrument. Yung sinishare ko are just God's blessings. At yun ay dapat kong ibahagi sa iba dahil kailangan ko rin dapat din ako maging pagpapala sa iba. Amen? At ang yung kataling magiging pagpapala sa iba. O pagpapalo sa akin. Pagpapalusa, pagpapala. Pagpapahirap pala. Pagpapahirap o pagpapapala. Punta ka doon. Marie, bili ka naman ng tinda ko. Pupunta ka doon, aalawin mo naman ano. Naisip mo lang punta, alawin mo ng iyong produkto. Meron ka lang, kailangan. Yung pang taong pinupuntahan nyo, nininervous pag pupunta kayo. Kasi malamang hindi pagpapalit na nyo, pagpapahirap. Ha? Kayo ba, pag pumunta kayo sa ibang tao, excited yung tao nyo, ay pumunta to, meron nilong dalang pagpapalit. Minsan, no? Ito, true story ito, no? Yung
mga leaders doon sa church kung kasama. Kakatok pa yun, maga-maga. Tapos, papasok siya, ang dala niya ng lahat pala sasabihin niya sa akin, lahat ng kanyang reklamo sa akin. Eh, isang araw na hilis na talaga ako. Nakreklamo. Pastor, ganyan. Nakreklamo. Sabi ko sa akin, Brad, isa sa mga elders ng church na pinagpastoran ko dati. Brad, pwede ba sa susunod pag pupunta kayo kung may pagpapala kayo pinili? Kung saan kami. Totoo, ganda pong mga peso ang umabot sa suntulan. Sabi ko kasi, kaya ginawa niya na lang, umikot doon sa mga church members at nagpapirma ng petition para paalisin ako. So, nag-umikot siya at nagdala ng pagpapahirap. Tapos sabi ng mga pinuntahan niya, Pastor, pasensya ka na, hindi ko naiintindihan yung pinirmahan ko. Hindi ko pala yung pinirmahan ko. Sinasabi doon, papalayasin niyo na ako sa church. Kasi merong isang taong nag-ikot na hindi dala ang pagpapala, kundi pagpapahirap. Hindi blessing ang dala. Tayo mga mananampalataya ay sinusugo, umayo, makisalamuha upang maging pagpapala. Amen? So isipin niyo na paano kaya ang magiging pagpapala. Pwede mo wala ang maraming pero pwede ka pa rin maging pagpapala. Amen? Dahil binigyan ka ng Diyos ng maraming kaloob ng banal na Espiritu. Sabi ko ngayon ka mga sa palagay nyo ba, kami ang gumawa ng himalanyon dahil sa aming sarili kapangyarihan? So dito napakaganda ng naging ugali ni Apostol Pedro, no? Peter first disclaimed any credit for the miracle. Yung sinabi niya, hindi inangkin, no? He humbly disclaimed the honor of the miracle. Hindi niya inangkin yung parangal, yung karangalan doon sa milagro. They did not do it by any power or holiness of their own. Hindi nila ito ginawa dahil sa sarili nilang kapangyarihan at kabanalan. The power they did it through came fully. Lahat-lahat yung kapangyarihan na ginamit nila ay mula kay Kristo. They had not deserved the power Christ gave them to do it. Sabi niya, in fact, hindi kami karapat-dapat na bigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus para gumawa ng himala. It was not because of our own godliness. Peter recognized that he was a sinful man. Tingnan natin dito. Yung unang tinawag si Apostol Pedro, nung siya nangingisda, wala siyang mahuli isda. Sabi sa kanya ng Panginoong Hesus, muli mo ihagisan niyo lambat. Sabi niya, Panginoon, Lord, di ko alam kung teacher ba ang in-address niya, no? Sabi niya, magdamag na kami nagagis, wala kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, ihahagis namin ulit ang aming lambat. At nung kanyang ay ako ng lambat, napakarami ng isda na huli. At ang sabi niya sa Panginoong Hesus, Peter realized what had happened. Na-realize niya na yung nangyari ay isang himala mula sa Diyos and recognize Jesus as Lord. Siya ay lumuhod sa harapan ng Panginoon sa sinabi, Panginoon, lumayo mo kayo sa akin. Ako po ay napakabakasalanan at hindi karapat-dapat sa inyo. At ito yung gusto niyang sabihin sa mga tagapakinig niya. Hindi kami gumawa ng himala dahil kami ay mga may sariling kapangyarihan o kapanalan. Kami, kagaya nyo rin ay mga dating mga sananan. Subalit, pinili pa rin ng Diyos na kami ay gamitin, bigyan ng kapangyarihan upang magpagaling at upang gumawa ng isang dakila. Galing, no? It was the people's fault. Kasalanan ito ng mga tao that they attributed the miracle to Peter. No? Nung sabi niya, bakit kayo nakatingin sa akin? Bakit nakatingin kayo sa amin? Nakita ni Apostol Pedro yung pagkakamali ng mga tao na isipin na sila ang mga magagaling. Sila ay may sariling kapangyarihan at sila ay may sariling kabanalan sa kanilang sarili.
It was commendable, ito ay kapuri-puri para kay Pedro at kay John, that they would not take the honor of this miracle for themselves. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa ang ugali na pinakita ni Pedro at ni Juan na hindi nila aangkinin yung karangalan mula doon sa milagro para sa kanilang sarili, kundi agad nila itong ibinigay para kay Kristo. At meron tayong application. The instrument of God's favor, yung mga instrumento ng kagandahan loob ng Diyos sa atin, must not be idolized, sambahin para Diyos. Amen? Pag may mga taong ginagamit ang Diyos sa buhay mo para ikaw ay pagpalain, huwag mo silang tingnan na parang Diyos at gusto mong sambahin. Pag madalas kayo nabibigyan ng regalo ni sister niyo o sabi ni sister niyo, sambahin ka, sister niyo. At napaka-generous ng mga sister niyo. Lagi nagbibigay ng regalo sa mga ladies. Kasi gano'n ito. Yun yung nature ng tao. Pag mayroong tao, yung mga politikuhan pag may mga politiko nakakatulong sa kanila, para bang nagiging bulag-bulagan silang sumasamba sa Diyos at hindi na nakikita ang mga kamali ang ginagawa ng politiko, tumutulong o nakatulong sa kanila. Yan, nung namatali yung apo ko, siya ang nagpalibing. Ngayon, mabuhay ka! Tinanong mo ba sa galing sa kinuha ni Mayor, hindi naman hindi siya si Lord, baka gambling Lord. Baka drug Lord. Na ikaw, dahil natulungan ka niya, parang wala siyang sinasampas. Huwag tayo gano'n, hindi ko sa church. Sa isang banda naman, useful people must make sure that they remain humble. Kung nakapag-donate ka, nakakapag-offering ka sa church, nakakatulong ka sa pag-unlad ng church, manatili ka pa rin magpapakungkot. Dahil yung tinutulong mo ay hindi naman talaga galing sa iyo. Yun ay pagpapalang pinadaan ng Diyos upang pagpalain mo rin ang ibang tao. Amen? Brother Eric, nireserve ko yung mo. Nag-message si Brother Eric. Nagbiro lang daw yun. Baka nakatutuloy mo na da. Nung Huwebes, bibisit sana kami kay Gab. Kaya napagod kami sa teacher celebration ng sports fest. Kung Biyernes na lang tayo kumita. Yung Biyernes dumaan kami. Tapos nag-pray kami. Nung una daw sinugod si Gab, imbis na kumasyong plated, lalo bumaba yung plated. So hindi nag-i-improve yung kalagayan nila. Dumating si Apo Nobel. Sinasabi ko lang yung joke Nobel. Dumating si Apo Nobel, si Senior Nobel. At ipinanalangin si Gab. At pag-alis na si Senior Nobel, pumunta yung doktor, Jinek, tumaas yung plate. Ulihin si Apo Nobel. Nagtiro siya. Nagtiro siya, sabi niya. Anong biro, Brad? Anong biro mo? So, iba talaga yung ano? Oo. Hindi labunan ako, Brad. Kung alam lang yung Brother Eric, kamakailan lang, magagawa ko lang ng kasalanan. I mean, may mga pagkakataong ginagamit talaga tayo ng Diyos. But we don't have the right to give the credit, to claim the credit. We are all sinners saved by grace. And everything we have to bless others are just God's blessings. We are just God's instruments. Minsan, ako doon sa katay yung pinsan, preacher. Nung nagpakilala ko, salamat po sa aming leader na ganito. Kasi ano, masyadong itinataas yung
leader nila. Nakakatakot yung mga gano'n. Ako, medyo nininervous ako ng gano'n. Biro lang mo. Kasi, madalas yung mga taong itinataas ng tao, ibinabagsak ng Diyos. Para hindi mapunta doon sa tao yung paghanga ng tao. Biro lang ang nininervous ako. Pero reminder sa atin, kapag nagiging useful tayo para sa kaharian ng Diyos, wala pa rin tayong pagkakakarapatang magmataas, magmalaki, magyabang. Dahil lahat yun ay pabor lang, biyaya lang ng Diyos sa buhay natin. Kaya wala dito sa akin dadating ng magmamalaki. Pastor, kung di ako nag-donate niyan sa dito sa church natin, papatanggal ko sa iyo. Ako personally, reminder sa akin to na kung ako man ay ginagamit ng Panginoon, nagiging useful ako. Lahat pa rin ang pagpapuri at pasasalamat kayo sa Panginoon. Nakakatuwa naman talaga pag ginagamit ka ng Panginoon. Nakaka-encourage yung lahat ko yung malakas ang ng loob na sana hindi mo alam mag-bisita si sister ko. May nag-bisita ba sa inyo? Kung binisita ko kayo, yung UTI na magiging UTI. Wala nga ako sa sermon. Ang tingin ko ng lahat ko, gusto na din. So dito talaga yung sermon. Introduction lang yun. So dito, Peter clearly yung message niya, yung una niyang ano niya lang yung introduction niya lang yung verse 12. Ito na yung mismong message niya. Peter clearly presented this message by telling, dito iikot yung ating message. 3 points mula dito sa mga bagay na ito. Who Jesus is, how they had rejected Him, and why the rejection was fatal. Bakit napakapapangalim, napakadelikado para sa kanila yung ginawa nilang pagtanggi, pagtatwa sa Panginoon Jesus. Why they needed to, what they needed to do to change their situation. So, dito lang ako mag-iikot sa first one. Who Jesus is. Sino ba si Jesus? Tanong na ang tabi mo, gaano mo makilala si Jesus? Di ba naging tanong ni Jesus yan? Anong sabi ng mga tao tungkol sa amin? Sa akin? Sabi niya, Tapos ano niya? Ano naman ang palagay mo sa akin? Kung ikaw ang tatanungin, sino si Jesus para sa iyo? Sino si Jesus sa buhay mo? Yun yung magandang tanong yan. First, the servant Jesus is the Savior. Ang lingkod na si Jesus ay ang tagapagligtas. Tingnan natin. Actually, yan lang sila ng mga ko eh. Tapos, tatanong na agad ako. For it is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and of all our ancestors, who has brought glory to His servant, Jesus, by doing this. Kaya ito, ang gumawa ng himalang ito ay walang iba kundi ang Diyos ng ating ninunong si Abraham, si Isaac at si Jacob at ng lahat ng ating ninunong. At ginawa ng Diyos ang himalang ito upang parangalan, bigyan kaluwalhatian ang kanyang lingkod na si Jesus. Na yung pagpapagaling, yun ang message niya, na yung pagpapagaling doon sa lumpo mula sa kanyang pagkabata ay ginawa ng Diyos. Bakit? Para parangalan sino? Yung kanyang lingkod na si Jesus. Servant Jesus. Yung description ng Diyos ay God of Abraham, God of Peter, God of Jacob. Ay pamilyar po yan sa kanyang pinapakinig. Why is it that Israel, the nation Israel, is so confident that they can defeat their enemies? Bakit ganun nangyayari yan? Bakit napaka-confident? Actually, they are in the process of
getting back yung piece of land na kung saan nakatayo dati yung Jerusalem Temple. Gusto nilang wasakin yung mosque na nakatayo sa kalahati ng lote dati na temple. Anong sagot ni Netanyahu? They cannot deny the history. Alam nila na yung lugar na yun ay ipinangako sa kanila ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Bagamat ang mga unang nakatira doon ay ang mga Palestine, sabi nila, hindi nila maibigin na yung katotohanan ng kasaysayan na ang lupang ito ay ipinangako ng Diyos sa aming mga ninuno, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Bakit napaka-confident nila sa pakikipaggera? Dahil nangako sa kanila ang Diyos ni Isaac, ni Abraham at ni Jacob na sila ay hindi pababayaan bilang isang bansa. So pamilya ng kanyang mga tagapakinig, i-use this formula, yung pagpapakilala, which emphasize God's covenant faithfulness para bigyan din yung pakikipagtipan, yung katapatan ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan sa bayang Israel. Upang ipakita na yung kanyang ipinapangaral na ipinapahayag na Diyos at tagapagligtas Mesaya ay siyang mga inihula ng mga propeta ng unang mga. Itong ibinabahagi ko sa inyo, itong ipinapakilala ko sa inyo, gumawa ng himala ay hindi iba sa inyo. Ito ang ating Diyos, ang Diyos ng ating mga ninuno, at ginawa niya ito upang bigyan kaluwalhatian ang isinugong tagapagligtas nang walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Wala akong ibang ipinangangaral sa inyo. Ang ipinangangaral ko ay dati nang ipinangaral ng mga propeta ang nauna pa noong unang panahon. Yun ang gusto niyang bigyan natin. Yun ay ginawa ng Diyos para luwalhatiin si Kristo. It was the God of Israel, the God who had given the promise to the fathers, who had performed the miracle to glorify Jesus. The man had been healed because God had glorified Jesus. Kaya pinagaling yung lumpo para luwalhatiin si Kristo. Dahil nung una pa man ay niluwalhati na ng Diyos si Kristo nang siya ay mulang muling mabuhay sa mga patay at umakyat sa langit at ginawang Panginoon. At actually, ibinalik sa kanya yung dati ng kalagayan. Ipinahayag siya, ipinakilala bilang Panginoon. At patuloy siyang luluwalhatiin. Ang Panginoong Hesus ay patuloy na luluwalhatiin. Niluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilos at kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinakita ng mga apostol. Gusto niya sabihin sa akin, itong ginawa namin, wala itong ibang dahilan, kundi upang luwalhatiin, maparangalan ang Panginoong Jesus. Yung word na servant, tingnan natin. Yung ginamit ditong word na servant ay pais sa Greek word. Ginamit din yung sa child. Pero dito, ginamit siya as pais. Denote sa attendant, no? Tagapaglingkod. Dito i-translate ito na servant. At ang binibigyan din nito ay yung spiritual na relasyon ng Diyos kay Kristo ayon sa ipinahayag ng Ama. Pinakita dito, nilalarawan ng Diyos dito, ninipeto dito si Jesus bilang personal na representative, personal na kinatawan ng Diyos. Sinasabi nila na sa kanila dito, sabi niya, servant Jesus. Nais bigyan din dito noong ni Apostol Pedro na itong si Jesus na lingkod ng Diyos ang siyang isinunggong kinatawan ng Diyos, ang siyang isinunggong Mesaya, ang natatanging isinunggong tagapagligtas. Yung servant po ay hindi karaniwang title tawag kay sa Panginoong Hesus. Actually, 4 na beses lang natin mababasa yung servant. Yung isa sa Matthew chapter 12 verse 18, pero yung Matthew chapter 12 verse 18 ay galing yung sa Isaiah 42:1. Yan po galing yan. So dito, behold my servant whom I uphold, my chosen one,
Si Kristo sabihin sa kanya, sino tinutukoy dito? Sino itong may servant na ito? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Napakabihira yan gamitin sa bagong tipan. Actually, ang gumamit lang yan ng term na servant bilang titulo ng Panginoong Jesus ay si Apostol Pedro sa Book of Acts. Dito sa Matthew, ikinot siya ng Panginoong Jesus sa chapter 12, yung Isaiah, para tukuyin na yung siya, yung kanyang sarili, ang tinutukoy sa hula ni Propeta Isaiah na may servant ng aking lingkod. Ito yung ginawa mo. By choosing this word, Peter indicated that the servant in Isaiah's prophecy is Jesus Christ. Yun ang gustong bigyan niya rito. Dahil nung una pa man, nung sabihin ng Panginoong Susto, nung ikot niya ito, nung sabihin niya ito sa Matthew 12 verse 18, na siya yung tinutukoy na servant, hindi siya pinaniwalaan. Hindi siya pinaniwalaan at hindi tinanggap ng mga tao na yung tinutukoy sa hula ni Isaiah na may servant, may chosen one, ay siya. Hindi naniwala sa kanya ang maraming tao. Ngayon, muling binibigyan din ni Apostol Pedro na yung servant, may servant ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang lingkod ng Diyos. Siya ang lingkod ng So, ano na si Jesus? Sino si Jesus? Siya ay servant. Lingkod, kinatawan ng Diyos. Ang ganda pa nga dito, para may nakita pa dito sa Galatian Bible. Servant na, sino yung servant? Siya rin yung Messiah. Yung isinugo. Yan ang ibig sabihin ng salitang Kristo, Christ, Messiah, isinugo. Pinili, isinugo, natatanging pinili, natatanging isinugo para ano? Maging tagapagligtas. Siya ang ibig sabihin ng Jesus Christ. Messiah, Christ, Jesus, the Savior. So, sino si Jesus? Siya yung servant, siya yung Messiah. Sino pa siya? Holy and righteous one. Kaya hindi nila pwedeng sabihin, ito, ginagamit niya na title ito ng Panginoong Jesus. Kaya hindi pwedeng sabihin ng ilang grupo o ng sino mang grupo na si Kristo ay tao lang. Dahil walang tao lang na ano? Na banal at matuwid. Lahat ng tao ay ano? Makasalanan at hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Meron lang nag-iisang tao na naging tao, na nagkatawang tao na ano? Banal. Na bagamat nabuhay siya, naging tao, totoong tao, pinanatili niya yung kanyang kabanalan at pagiging makatwiran. At hindi pwede ang isang tao lang ay maging banal at matuwid. Dahil ang lahat ng tao ay meron lang isang tao. Nakakalimutan, pagkaan namin dito, ang dami pa rin naniniwala kasi Jesus ay tao lang. Hindi siya pwedeng tao lang. Dahil kung tao lang, hindi siya magiging banal at matuwid. Siya ay, ano kanina sabi daw? Siya ay servant, Messiah. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Dahil siya ay isinugo ng Diyos para maglingkod sa kanyang Ama. Yun ang katotohanan. Nagkatawang tao si Jesus, pero bilang anak ng Diyos, bilang Diyos, napanatili niya ang kanyang kabanalan at pagiging matuwid. At namatay siya na walang kasalanan. Ano pa? Ano sabi sa kanya doon? Dito, sabi sa kanya, ano siya? Sino siya? Author of life. Ang ginamit dito ay Prince, Archangels of life. Author of life, Prince. Peter
Peter designated Jesus as the source and origin of life. The Greek word for prince or archegos means originator, may likha, or beginner, pinagmulan of something. Yung sa Hebrews chapter 2 verse 10, at Hebrews 12:2, yung sabi, He is the author and the finisher of our faith. Yun yung the same word na ginamit na rito. It describes Jesus as the divine originator, may likha, of both earthly and eternal life. Sabi mo sa katabi mo, kaya ang buhay ngayon dahil ibigyan lang ng buhay ng Kristo. Sabi mo, kaya buhay ka ngayon dahil binigyan ka ng buhay ng Kristo. Kaya ka naging tao dahil binigyan ka ng buhay ni Kristo. Pag may nagtanong sa iyo, sinong nagbigay sa iyo ng buhay? Pag sinusumbatan ka ng nanay at tatay mo, sino ba nagbigay sa iyo ng buhay? Sabi mo, si Jesus. Subalit ka lamang ginawa ka ng instrument. Sana maliwanag sa atin yun. Yung buhay natin sa mundo, kung bakit tayo nag-exist sa mundo, ay binigay ni Kristo. Pero hindi lang yun ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang buhay sa mundo ang gusto niya ibigay sa atin. Gusto niya tayong bigyan ng walang hanggang buhay. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, meron ka ng balon. Dahil hindi lahat ng may buhay sa mundo ay buhay at may buhay na walang hanggan. Merong sinasabi ang Biblia marami na buhay sa mundo pero patay ang kanilang kaluluwa. Dahil sila ay iwalay sa Diyos. Dahil sa kanilang mga kasalanan at sila ay nanganganig na mapahamak at mahiwalay sa Diyos, magpasawalang hanggan at magdanas ng paghihirap doon sa impyerno. Katabi mo, gusto mo ba ron? Gusto mo ba ron? Si Jesus ang pinagmumulan, offer the breath of life. Yun ang sabi sa kanya. Tingnan natin, ano naman sabi rito? Si Moses, ang kinikilalang, ano sabi dito ng nabasa ko, si Moses ay ano daw, Moses was revered, sabi ng MacArthur Bible Commentary, ginagaling by the Jews as their first and greatest prophet. So si Moses ay tinuturing ng mga Hudyo na first and greatest prophet. Siya ay yung nagbigay ng hula. Anong hula niya? For instance, Moses said long ago, the Lord God will raise up a prophet among you who will resemble me, who is like me, sabi niya, nakagaya kong propeta. Makinig kayong mabuti sa kanya, sa lahat ng sasabihin niya. So si Moses, nagsabi siya, ang Diyos ay magtatayo ng propeta mula sa inyo. Actually, yung sinabi dito ni Apostle Peter ay matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 18, verse 15. At ang maraming mga Hudyo, nung gano'n na ng unang panahon, ang akala nilang prophet na ito na tinutukoy ni Moses ay walang iba kundi si Joshua. Ulitin ko, anong ibig sabihin ng Joshua pagdating sa bagong tipan? Ha? Anong ibig sabihin ng Joshua pagdating sa bagong tipan? Jesus. Yung Greek word na niya Joshua. At hindi si Joshua, kundi parang kalarawan ni Joshua. Pero hindi si Joshua, yung tinutukoy na ibibigay na, itataas sa kanila na propeta. Sabi sa kanila. So the Jews view the prophet like him to refer to Messiah. Yung sinabi niya, ito, naniniwala rin ng mga Hudyo dito na itong prophet na ito ay not just a prophet, capital P. This prophet is the Messiah, yung isisusubong tagapagligtas.
This refers to the Messiah who would bring the word of God to His people with authority. Ito yung propeta na magpapahayag ng salita ng Diyos sa kanila na mayroong kapangyarihan. Kaya sabi sa atin, kaya sabi doon, dapat kayong makinig mabuti sa lahat ng nagsasabihin sa inyo. Peter was saying that the prophet was Jesus. Peter wanted to show them that their long-awaited Messiah had come. Gustong sabihin sa kanila, yung inaantay yung matagal na noon pa na sinabi ng ating unang-unang dakilang propeta na si Moses, ng propeta na Messiah, ay dumating na at yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And sad to say, a lot of Jews are still waiting for the coming Messiah. Marami ang mga Hudyo hanggang ngayon hindi naniniwala na si Jesus ang Messiah. Sad to say, hindi sila nakikinig sa sinasabi. Yung unang panahon hanggang ngayon hindi nakikinig at hindi nakikinig sa mga itinuro ng Panginoong Jesus. Sino pa? Si Samuel. Kinot niya rin ito sa verse 24. Samuel and every prophet since have all spoken about what is going to be. Si Samuel din ay kinakilalang propeta. At para kang pagkatapos na maging propeta, sunod-sunod na lumabas yung mga prophets sa Old Testament, yung succession, sunod-sunod na. Bagamat ito si Samuel, hindi niya direktang inihula yung Messiah. Wala siyang prophecy about the Messiah. Si Samuel ang nag-anoint kay David. Nung sabihin niya ito, sabi niya kay sa Saul, yung pagiging hari ay kukunin na sa lahi mo at ililipat na ito sa taong pinili ng Diyos. At magmumula na sa kanya ang mga susunod na hari ng bansa Israel. At yun yung anointing na yun, pag-anoint niya rito. Yun na yung magiging basihan, ano? Pagdating dito, nung si David gusto lang itayo yung templo, nagsabi sa kanya si Nathan na hindi ikaw ang magtatayo. Ganun pa man, may pangako. Ano daw? Sabi sa kanya ng prophet Nathan, God is a Diyos, your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever. At sinasabi dito ni Apostol Pedro na yung katotohanan dito, yung katuparan ng forever dito, yung king na mag-aari magpasawalang hanggan, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Si Jesus ang hari walang hanggan. Parang hindi na-appreciate. Si Jesus ang hari walang hanggan. He is the eternal King. Dahil hindi ito lang tumutukoy doon sa lineage ni David. Kasi pagdating kay, hindi ako nagkakamali kay Sedekaya. Si Sedekaya ang magiging huling hari sa lipi ni David. Pagkatapos nun, wala nang magiging hari. Bagamat ang pinangako sa kanya, yung kaharian mo ay itatatag, magpasawalang hanggan. At ang sinasabi dito, magiging hari, magpasawalang hanggan, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Isa-isayin natin ulit. Balikan natin. Sino si Jesus? Servant. Messiah. Holy. Righteous. Prophet. Author of life. Prince of life. Eternal King. Hindi ka masold doon. Hindi ka masold doon kung sino si Jesus. Hindi ka masold doon kung gano'n yung katangingan ng Panginoon. Yung muna natin ng ministerial fellowship, galing ng preacher o ba? Yun na si Jesus eh. After nun, lahat ng mga hula ng mga propeta, tingnan mo rin nun. Ito pa. Kay Abraham, sinunod niya pa. May pangako kay Abraham, kinun din ito niya, kinun niya yung sa Genesis dito, I will bless those who bless you, Abraham, and curse those who treat you with and contempt. All the families on earth will be blessed through you sa Genesis. Kinun niya yun sa verse 25.
pagpapalain ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo. Sino mo yun sa pamamagitan ng Abraham? Hindi. Sa pamamagitan ng isang tao magmumula sa lahi ni Abraham. Sino yun? Sino yun yun? Yung Messiah. Sino yung Messiah? Na kay Jesus magmumula ang lahat ng pagpapala. Amen? Eh bakit naghirap ka lang, naglagay ka na ng palaka? Nagkasakit ka lang, lumunta ka na sa albularyo. Kulang pa ba sa iyo si Kristo? At yun yung gustong bigyan din sa atin ni Apostol Pedro. Gaano mo makilala si Kristo sa buhay mo? Gaano katotoo si Kristo sa buhay mo? Bumagsak lang yung kabuhayan mo, naniwala ka na doon sa pusa. Hindi lang tumubo yung negosyo mo. Naglagay ka na ng pusa mo, makakaway. Naglagay ka na ng ito lang ang gustong sabihin sa kanila ni Pedro. Jesus was the promised Messiah, the only Savior, and Jesus is enough. Jesus is enough for you to be blessed. Jesus is enough for you to receive God's all blessings, both material and spiritual. At wala tayong dapat sambahin, dapat itaas, dapat turan, dapat itanghal, dapat itanyag, dapat ibahagi sa lahat ng tao, maliban sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, napagaling ang isang taong mula pa sa kanyang pagkabata, pagkasilang, ay isa ng lumpo. Walang imposible sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil karugtong ng pangalan ng Panginoong Hesus, yung salitang Panginoon. At kapag naiintindihan mo yung salitang Panginoon, He is in control of everything. He has the authority of everything, for everything. Siya ang lahat. Siya ang lahat-lahat. Siya ang lahat ng kailangan mo sa iyong buhay. Sapat ang Panginoon. Bibilisan ko na. Bibilisan ko sa pinangal siya, ginawa siya Panginoon. Yun ang gustong sabihin sa kanya. Walang ibang dapat sambahin ng bansang Israel kundi ang Panginoong Jesus. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Amen? Sabi ko sa katabi mo, huwag mong kani-kanino lumalapit. Lumapit ka kay Jesus. Yun ang sabihin sa kanila. Dahil itong iba lang ito, higit pa ang kayang gawin ni Jesus sa buhay mo. Kaya ka nang bigyan ng buhay na walang hanggan. Yung tao na nalupot, mamatay pa rin yun. Naniniwala kayo? Yung tao yun na napagaling nakalakad yun, naging makabuluhan yung kanyang buhay, marahil nakapagtrabaho, pero dumating ang pa rin ang panahon, yun ay namatay. Pero ang nakatutuwa sa taong yon, yung taong yon hindi lang tumanggap ng pagpapala ng kagalingan, tumanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Dahil nanampalataya siya sa Panginoon. Nang magpahayag ang Diyos sa buhay niya, nung bigyan ng kaliwanagan ng banal na Espiritu ang kanyang kaluluwa, ang kanyang kaisipan, siya ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostol sino nagsalita dito sa Corinthians? Apostol Pablo sabi niya, for I decided that I would speak only of what? Sino lang ang sasabihin natin? Sino lang ang ibabahagi natin? Si Jesus.
Huwag kayong magsasabi sa inyo, yung pastor doon ang wapo. Doon, punta kayo doon, may nagbibigay ng bigas. Doon, wala tayong ibang ipapangaral kundi ang Panginoong Jesus. Dahil na kay Jesus lang ang kaligtasan. Ulitin ko, na kay Jesus lang ang buhay at ang lahat ng pagpapalang pwede mong matanggap at nais ng Diyos na matanggap mo sa mundo ito ay magmumula lamang sa Panginoong Jesus. At higit sa lahat, nasa Panginoong Jesus lamang magmumula ang buhay na walang hanggan. Upang ang buhay na masagana ay hindi mo lang maranasan sa lupa, kundi hanggang sa langit. Sa mga susunod pa sa sabi. Application. Believers should preach Christ as the true Messiah. He is Jesus, the Son of God. He is His Son, Jesus. To God, dear, mahal na anak, sa atin, sino si Jesus? Siya ay ang ating tagapagligtas. Saan tagapagligtas? Sa lahat ng bagay. Tagapagligtas sa mga problema natin. Tagapagligtas sa mga karamdaman natin. Tagapagligtas sa lahat ng ating mga alalahanin. Sister Carla, kahit walang wala si Cholo, huwag ka magpatakot. Meron kang Jesus na tagapagligtas. Ganda ng kwentuhan namin. Kinakagalo ni Sister Carla yung bahay. Baka may pumasok naman na tao. Tama naman yun yung mga bracket ng bang. Pero dapat pagkailagan mo ang pagtitiwala mo sa Panginoong Jesus, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Nasa Kanya ang lahat ng bagay. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Siya ang ating tagapagligtas sa lahat ng bagay. Sa lahat ng kapahamakan. Sa lahat. Sabi hindi ka na mamamatay, hindi ka na mapapahamak. Ang sinasabi mo rito, pwede ipahintulot ng Diyos na ikaw ay hawak ang aksidente. Pero ang nakakatuwa si Jesus ang ating sukulang tagapagligtas. Dahil ang kaya lang mawala dito sa atin ay itong lupang katawan at ang lahat ng material na bagay na meron tayo. Pero ang lahat ng spiritual na pagpapala ay inilaan na sa lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Believers should preach Christ as the true Messiah. He is Jesus, the Son of God. He is, parang ulit lang yun. Parang hindi ko yun. Parang iba yan. Ang nakalagay dyan ay yung Mark. Binigyan niya tayo ng example. Hindi ko na muna, parang couple-couple. Nahilo na siguro ako dyan. Ang nakalagay dyan, sinasabi, basahin mo na lang yung nakalagay dyan. Yung Mark yan, yung Mark. Ang nakalagay dyan ganito. Jesus came to serve God and people by dying on the cross for our sin. Siya lang ang namatay sa cross para bayaran ang ating kasalanan. And by giving us an example of perfect service. Binigyan niya tayo ng halimbawa, dakilang halimbawa na ang perfectong paglilingkod. Nais ng Diyos na tularan natin si Jesus bilang perfectong lingkod. Tanong ka natin, anong paglilingkod ang ginagawa mo sa Diyos na? Tanongin mo, dito sa church, bawal dito ang walang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Amen? Dahil ang mga lingkod ng mga anak ng Diyos ay itinakda na maging kagaya ng kanyang buntong na anak. Maging tunay na lingkod. Kung gusto natin maging dakila, ano daw dapat? Maging tunay tayo. Wala ditong senyorito, senyorita, boss. Kung gusto mo maging dakila, sa karamihan dapat ka maging lingkod. Sa pamuli, paalala sa atin, the name of Jesus, hindi ko na nabasa. The name of Jesus does not possess magical power. Ulitin ko, yung pangalang Jesus, wala po itong magic. Saan daw napagaling yung lubog? In Jesus' name.
Huwag niyo pong isipin na pag binanggit niyo yung in Jesus' name, parang magical. Ano ba ang tawag doon? What's the secret word? Ha? Open sesame. Hindi ganun. Pinapaalalahanan tayo dito. The name of Jesus does not possess a magical power. But ano daw? But faith in His name brings healing. Ano daw ang nagdadala? Pananampalataya. Kanino? Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pananampalataya doon sa katauhan na taglay ang pangalan Jesus. Jesus' name is not to be used as magic. It must be used by faith. When we pray in Jesus' name, we must remember that it is Jesus Himself, not merely the sound of His name, that gives our prayers their power. Huwag mo na sabihin pag natapos ka, ay, gagayahin ko sila. Sister Debbie, marunong na mag-pray. Gagayahin ko sila. Pag matatapos ako mag-pray, in Jesus' name. Hindi lang natin binamagin yung salita ng Jesus' name. In Jesus' name. Kundi ito ay dapat mayroong kalapit na pananampalataya. Lesson learned ito eh. Huwag tayo naman yung pumupunta sa amin. Yung pumupunta sa amin na puro reklamo. Isang Sunday nag-preach ako. Pumunta sila muna sa ako. Bumaba ka dyan, pastor! Wala kang karapatang mag-preach! Bumaba ako. Sabi ko sa in Jesus' name, tumigil kayo! Hindi tumigil. Sabi ko, buti pa yung job na pag sinabi ko lang in Jesus' name, tumitigil yung mga Kristiyano. Pero lesson learned sa akin yun na hindi basta-basta pagbitin ang pangalan ng Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Dapat ito ay binabagay natin na meron tayong pangalan ng Jesus. Tayo tayo na, antayin natin. Ito pala oh. May kampol-kampol talaga siya, no? Oh, yan yun eh. Yan, oh, yan. Ulitin ko, no? Sino si Jesus? Servant. Messiah. Author of life. Prophet. Eternal King. Source of all blessing. Tanungin mo nga katabi mo, lalapit ka pa ba sa iba? Tatawag ka pa ba sa iba? Anong sagot? Sumagot?